Alam mo, somebody wise once told me, being in NMYL, you are part of an exclusive club. Mas minamahal ang leader na nagpapakatotoo. Na-train ako ng NMYL to meet and deal with different kinds of people. Patuloy lang po tayo na maniwala sa ating mga sarili. Ituloy natin yung laban. Dapat hindi tayo mapagod na magserbisyo or mangarap para sa ating bayan. Patuloy ako naniniwala sa NMYL dahil kumbaga ito yung extension na ng aking pamilya. Yan, totoo yan. Una kong nakilala ang NMYL noong 1998, nung una kong pasok sa politika bilang konsehal. My gosh, first year ng aking first term, 2007. Una kong nakilala yung NMYL noong 2013. First term, first year of being a public servant. Masaya sila lahat. Parang walang problema. And to think we are doing service in our community. So akala ko toxic, stressful, pero iba pala. Ay posible pala na mayroon kang pamilya sa loob ng politika. Nung nakilala ko yung NMYL, unang upo ko bilang councilor. Nung naging councilor ako sa lungsod ng Valenzuela noong 2010. Sabi ko, ano ba itong NMYL na to? Lahat parang barkadahan, parang pamilya. Kasi nung nagkita-kita kami sa NCR, sabi ko, okay pala, no? Akala ko ang mundo ko pang Valenzuela lang. Hindi pala. Nung nagkaroon ng convention naman, ang NMYL, aba, nakilala ko na yung Luzon, Visayas, Mindanao. Di ba? Saya. Oh my God. 6 na terms yon, so mahirap umili ng isang specific. Pero siguro in recent years, ang pinaka tumatak sa akin was when we had our Congress in Coron. At nung kinausap ninyo ako at pinagkatiwala ninyo sa akin na pamunuan at pangunahan ang NMYL moving forward sa mga darating pang panahon. This is my last term with NMYL, so no better way to end it but leading this young men and women who had been contributing a lot to the development not only of our local communities but of the country as well. Kung merong kwento or karanasan sa YL na tumatak sa akin, siguro number 1 na talaga yung 2011 NMYL National Congress and Elections kasi tumakbo ako ng presidente. On my part, medyo stressful kasi may kalaban ako, nangangampanya ako. Pero ang saya ng atmosphere. Talagang iikot ka to meet people from different cities and different provinces. So it ended up very, very memorable for all of the YLs who were there. So aside siguro from my elections doon sa Cebu, year 2020, kalawa na memorable din sa akin when we hosted yung national elections noong year 2023 sa Iloilo City. Aside from showcasing Iloilo City, na napakita ko sa lahat na dito kami sa Western Visayas, magaling din kami mag-welcome ng mga YLs all over the country. Marami akong naging maganda at masayang karanasan sa NMYL. First is yung aking campaign for national president. Para ako nag-amazing race noon, campaigning sa iba't ibang mga probinsya, sa iba't ibang mga bayan at lungsod. And of course, pangalawa, this is where I met my wife. Nung time na lumalaban akong national president on my 3rd term, nakilala ko po si Councilor Kate from Valenzuela City. That's why sa mga single natin na mga mambabatas dyan, there's hope to find love and forever sa NMYL. Ang NMYL, ako hindi ko naman akalain na magiging presidente ko dito. Naging executive vice president, 2 beses naging presidente. Sino ba ako? Isang Marlon Aliandrino lang ako na pag may NatCon noon, I remember sa Cebu, nandun lang kami sa likod. Siyempre, nakikinig lang ako. Tapos hindi ko akalain na pag makalipas lang ng mga ilang taon,
yung dating pinakikinggan ko, tinitignan ko lang yung stage sa unahan, ako na pala yung nagsasalita doon sa unahan. At ngayon na pinakikinggan na ng mga libo-libo mababatas. Kaya yung isa yon sa pinagpapasalamat ko sa lahat ng NMYL. Itong experience na to, sobrang hindi ko makakalimutan. Napamahal na kayo sa akin, kahit inaaway na ako ng misis ko. Dahil alam na misis ko, hati ang aking puso. Ang kaliwa sa pamilya ko, ang kanan sa NMYL. Di ba? Somebody wise once told me, being in NMYL, you are part of an exclusive club. Because hindi naman lahat ng tao ay may chance maglingkod. So for me, that gave me a sense of accountability. That gave me a sense of the motivation to fight for the values that you hold dear sa ating paglilingkod. And of course, sa iba't ibang larangan ng ating buhay. Na-train ako ng NMYL to meet and deal with different kinds of people. Pagdating ko naman sa pagiging public servant, importante yun eh. You know how to deal with different kinds of people. Natuto akong mag-adjust, natuto akong maging flexible when you're dealing with different kinds of people. Malaking utang na loob ko sa NMYL dahil dito ko natutunan kung paano maging leader na hindi lang magaling magsalita, kundi marunong din dapat makinig, especially sa boses ng mga ordinaryong tao. Patunay talaga ng NMYL ay isang organisasyon na nagko-continue na mag-mold ng mga young leaders to be the best that they can be and to be good examples to the community. Nang dahil sa NMYL, siguro marami akong, bukod sa pagiging leader sa Valenzuela, marami akong natutunan yung mga pag-uugali na paano i-approach sa iba't ibang probinsya, paano i-handle yung mga iba't ibang mga tao. Pangalawa, pag sinabi nila na ito malalayo, naku, delikado dyan. Hindi ganun. So, nag-iba yung mga pananaw ko doon sa mga iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. I started my career in government service as a very young local legislator. So, isa sa mga naging hamon siguro was hindi nila agad pinaniniwalaan ang kakayahan ng isang batang lokal na mambabatas. NMYL taught me na the best way to convince people, yung mga hindi naniniwala at nagtitiwala sa'yo, ay kung gagawa ka ng magagandang bagay para makita nila, ay, kaya pala. Ay, kahit pala bata siya, posible. Dahil sa mga kaalaman at kakayahan na natutunan ko through the educational programs of NMYL. I was in NMYL since 2007. Pero nandito pa rin ako, no? Bakit? Dito ko na-meet yung mga tunay kong kaibigan. Dito ko sa YL nakilala yung mga tunay kong kaibigan beyond politics. Ang saya ng camaraderie, ang saya ng friendship. Patuloy ako naniniwala at nanatili sa NMYL dahil ito ay yung type of public service na gusto ko. Yung may prinsipyo at may panindigan. At meron talagang tapang sa public service. Sigurado ako na dito pa rin ang gusto ko na NMYL is for life. Patuloy ako naniniwala sa NMYL dahil kumbaga ito yung extension na ng aking pamilya. Yan, totoo yan. Pag lumalabas ako sa Valenzuela, alam ko may pamilya ako at yun ang NMYL. Hindi ako mahihiyang papunta ako sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao kasi alam ko may nag-aabang at meron akong uuwian na tahanan. Yung policy-making influence, yung pagiging malapit sa laylayan dahil nasa local governments tayo, at yung enerhiya at lakas ng kabataan. It's an almost perfect combination or ingredient, no, for someone to be able to affect positive change. Sabi ko nga, di ba, the youth is a very, very potent force if only they will be properly guided and utilized para makapaghatid tayo ng positibong pagbabago. Isa lang, mahalin yung NMYL. No? Mahalin yung NMYL at alagaan yung NMYL gaya ng pagmamahal at pag-aalaga namin dito.
So patuloy lang po tayo na maniwala sa ating mga sarili. Ituloy natin yung laban. Dapat hindi tayo mapagod na magserbisyo or mangarap para sa ating bayan. And at the same time, continue to lead others with competence and more importantly, with a heart. Tandaan natin bilang mga kabataan mababatas na kasama sa NMYL, huwag tayong mawawala ng pag-asa sa kabila ng iba't ibang pagsubok tungo sa ating mga pinapangarap para sa ating mga sarili at para sa ating mga kinasasakupan. Ang pinaka-importante ay tayo ay matatandaan ng ating mga kababayan na tayo ay magandang ginawa para sa kanila at para sa kanilang mga buhay. Sa lahat ng mga batang mababatas sa buong Pilipinas, samantalayin natin yung pagkakataon na to kasi minsan lang tayo maging NMYL. Mahalin natin itong samahan natin. Hindi to organisasyon para sa akin eh. Ito yung isang pamilya. Mahalin natin dahil once a YL, always a YL, sabi nga nila. Pero ang importante dito yung pagmamahalan sa bawat isa. Happy 35th Anniversary National Movement of Young Legislators. Happy 35th Anniversary National Movement of Young Legislators! Mabuhay ang mga kabataang mambabatas ng Pilipinas.